Salamat po, Sister Nelly. Hallelujah. Purihin po ang dakilang Panginoon. Napakabuti po ng ating Diyos na tayo muli ay magkakasama para sa isa pong mahalagang pag-aaral po ng salita ng ating Diyos. So muli po, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatiran, mga kapamilya, mga kapatid ng mga PDLs mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa kahit anumang dako ng mundo po tayo naroon, mga lingkod ng Diyos at mga kapatid. Salamat sa Diyos na tayo po ay pinagtipon-tipon niya sa umaga pong ito para patuloy po na saliksikin at pag-aralan po ang kanya pong mga salita. At po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Patuloy po Diyos na nagpapasalamat po kami sa mga dakilang bagay ninyong gagawin sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon na hindi po ito aksidente dahil ikaw po ang nagtakda na naririto po kami ngayon lahat upang makapakinig ng inyong pong mga salita. Piling po namin ang patuloy o Diyos na pagkabay ng inyong dakilang Espiritu na siya po magbigay ng pag-unawa sa aming lahat upang lahat po ng mga maipapahayag sa amin ay aming maintindihan, maunawaan at matanggap po ito ng lubos. Maraming salamat. Take full control, O Lord. Lahat po ng aming gagawin hanggang sa matapos po itong gawain po na ito. At salamat na po Diyos sa pagpapalat, biyaya po na iginawag po sa amin na wala po kami ay makakatanggap. Maraming salamat sa ilang pang lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen and Amen. Hallelujah. So, tayo na po ay mag-aaral po ng salita po ng Diyos. Ang ating paksang tatalakayin ngayon ay may pamagat na ang kaligtasan ay para sa lahat. Amen? Ulitin ko po, ang kaligtasan ay para sa lahat. Tayo po ay magpasalamat sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus na siya po ay nag-alay po ng kanyang buhay. At dahil po sa kanyang ginawa ay naging pantay-pantay po para sa lahat ang kaligtasan. Hindi na lamang po ito itinuturing na para sa mga Hudyo, kundi pati sa mga hindi Hudyo, para sa ating mga Hentil na sinasabi. Tayo na po ay nagkaroon po ng pagkakataon upang matanggap din po natin ang kaligtasan na biyaya po ng ating Diyos sa ating lahat. Amen? So, sa umaga po ito ay pag-aralan po natin ang mula po sa salita po ng Diyos sa Roma. Umpisahan po natin sa Roma chapter 10. Romans chapter 10. Mula po sa verse 10. Yan. Kung meron po kayong mga Biblia at kung wala man po ay basahin na lang po natin dito sa screen na naka-flash po dyan. Sabi niya, sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Amen. Sa pagkakasabi pong itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya, ibig pong sabihin mga kapatid, yan po ay tayo'y tinatanggap ng ating Panginoon. Tayo po ay itinuring po niya na matuwid dahil po sa ating pagsampalataya sa Kanya. Ngunit ito po ay kailangan ng buong puso. Amen? Nakita niyo po yan? Kailangan pong buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Kung ating ihahayag na hindi po tayo mahihiya, na tayo po ay liligtas ng Panginoon, o hindi po tayo mahihiya na nampalataya sa Kanya ay matatanggap po natin ang kaligtasan. At ang napakaganda po diyan sa sumunod po na verse, sabi po niya, o hindi din po tayo pahihiyain ng panampalataya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo. Amen? Hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa Kanya.
pati rin pa po yung hindi pa po nakanampalataya sa Diyos at mananampalataya pa lamang. Hindi po siya mapapahiya sa pananampalataya. Amen? Yan po ang sinasabi ng kasulatan. Ang sino mang sasampalataya sa ating Diyos, sa ating Panginoon, ay hindi po mapapahiya dahil yan po ang kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao ay magkaroon po ng kaligtasan. Amen? Kaya, tingnan po natin ang ginawa po ng ating Diyos, mga kapatid. Nag-alay po siya, nagsakripisyo po siya para lamang po sa kaligtasan po natin. Kaya inaantay po niya tayo na lumapit po sa ating Panginoon. Pagpatuloy po natin sa verse 12. Kaya ngayon po, mga kapatid, ang kaligtasan po ay naging pangkalahatan. Hindi na lamang po sa mga Hudyo, hindi lamang po sa mga Israelita. Kung noong una sila po ang priority, sila po yung sinasabing maliligtas na. Ngunit na ang Panginoong Yesus ay nag-alay po ng kanyang buhay, ito na pong kaligtasan na ito ay naging pangkalahatan. At sinasabi po dito, at ang pangakong ito, okay, ito ay para sa lahat dahil walang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo. So anumang lahi, anumang uri, anumang kulay po natin, anumang estado po natin sa ating buhay, ang sino mang mananampalataya at maghahayag ng kanyang pananampalataya sa Diyos ng buong puso ay pwede pong makatanggap ng kaligtasan. Gaano man po tayo kasama, ano man po ang mga pinagdaanan po natin, naging buhay po natin doon, handa po ang Panginoon na tanggapin ang bawat isa po sa atin. Basta lamang po, unang-una dyan, napakahalaga yung sinasabi na pananampalataya ng buong puso at paghahayag po natin. So yung willingness po natin na tayo po ay mabago at magbago. At sabi nga dyan, ang Panginoon ay Panginoon ng lahat. Hindi lamang po para sa mga Israelita, hindi lamang po sa mga ibang lahi, kundi pati rin po tayo mga Pilipino. Para po sa lahat ng mananampalataya ang Panginoon. Tatanggapin po niya ng buong puso. At sabi nga, pinagpapala pa niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. Amen? Lahat po tayo inaantay ng Diyos na tatawag po sa Kanya, mga kapatid. Hindi po siya nalilimitahan ng anumang pong mga sitwasyon. Kahit anong oras, kahit anong panahon, o pwede po natin siyang tawagan. Gaano man po karami ang gusto po natin ipaabot po sa Kanya na ating pangangailangan, anumang mga request po natin na prayer, ang Panginoon ay handa pong tumugon po sa atin. Ngunit kinakailangan po yung pananampalataya po natin ay buo sa Kanya. Taos po sa ating puso. Dahil hindi po tayo po pwedeng lumapit sa Kanya na wala po tayong pananampalataya. Wala pong kahalagahan po yun. Pagpatuloy po natin na basahin. Sa verse 13 na po tayo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ang kaligtasan po natin ay hindi naman po automatic, mga kapatid. Of course, kailangan po ang pananampalataya po sa Kanya. At marami pong bagay kung saan po tayo ililigtas ng Panginoon. Paaaring ililigtas po niya tayo sa kapahamakan, ililigtas po niya tayo sa mga sakit at karamdaman, at lalo na po na ililigtas po niya ang ating mga kaluluwa. Amen? Kaya po niya tayo iligtas, mga kapatid. Kaya kailangan po yung pananampalataya. Ulit-ulitin po natin yan. Napakahalaga po nitong pananampalataya para sa kaligtasan po ng bawat isa po sa atin. So, verse 14. Next verse po. Pero, meron pong 4 na katanungan po dito. Okay? Ang una po sabi niya, pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? Totoo naman po ano? Hindi po tatawag ang isang tao. Hindi po niya kikilalanin ang Diyos kung hindi po siya nananampalataya una. Okay, tuloy lang po natin na basahin yung 4 po na katanungan.
At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? Yan ang pangatlo. At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? Yan po ang pangatlo. At ang pang-apat po na katanungan sa next verse, saka natin balikan. At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Okay, balikan po natin yung apat po na katanungan mula po sa una. Sabi nga dyan, sa verse 14. Pero paano sila tatawag kung di naman sila sumasampalataya? So ang issue po dito, yung pananampalataya. So paano nga po tayo magkakaroon po ng pananampalataya, mga kapatid? Yan ang liwanagin po natin. Paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? So ibig sabihin, kinakailangan unang-una ay meron pong marinig ang isang tao na mensahe, na salita po ng Diyos upang mag-umpisa po ang pananampalataya. Dahil ang salita po ng Diyos, diyan po nag-uumpisa yung pananampalataya ng isang tao na sa oras po na mapakinggan po natin, ay doon po tayo magkakaroon ng pananampalataya. Kaya po nung una, maaring wala po tayong pananampalataya, hindi po tayo naniniwala o kaya napakaliit ng pananampalataya natin. Ngunit nung napakinggan po natin ang mga salita po ng Diyos, yan po ang nagbigay po sa atin ng pananampalataya. Okay? So kinakailangan pong meron po tayong marinig. Kinakailangan pong meron pong maipahatid. Okay? Sige lang, ibalik mo lang po kapatid sa verse na yan. Pag-usapan po natin yan. So kinakailangan pong meron pong marinig na salita ang tao para magkaroon siya ng pananampalataya. At ang sunod na katanungan, paano siya makakarinig kung walang nangangaral? Ito rin po ang aming parte sa atin dito sa gawain, mga kapatid. Kaya magpasalamat po tayo na meron pong mga lingkod po ng Diyos na Kanya pong instrumento na nagpapahatid, nagpapahayag po sa atin ng salita po ng Diyos. Ipagpasalamat po natin na sila po ay nagsusumikap din po na mag-aral, na humiling sa Panginoon ng kaunawaan para meron po silang maibatid po sa atin. So lahat po nitong katanungan po na ito ay magkakakonektado po ito. So para magkaroon ng pananampalataya ang tao, kailangan meron pong salita na naipapahayag. At kailangan din po meron pong lingkod na nagpapahayag. Amen? At yung sunod po na katanungan sa verse 15, at paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? So, magpasalamat po tayo na meron pong isinusugo po o dinadala ang Panginoon sa atin. Sa kabila po na tayo po ay nag-aaral lamang po dito sa virtual, kahit po ito ay ginagawa po natin online, magpasalamat po tayo sa Diyos na may mga lingkod po siya na Kanyang ipinapadala para ipatid po sa atin itong mga magandang balita po na magdadala po sa atin ng pananampalataya na kailangan po natin upang tayo po ay maligtas. Kaya sabi niya dyan, ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Kaya yan din po ang comfort po ng mga naglilingkod po sa Diyos. Dahil sabi niya, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita po sa atin. Mapalad po tayo mga kapatid na hindi po naipagkakait sa atin ang mga magandang balita, ang mga salita po ng Diyos. Kung sa mga ibang bansa, sa mga ibang lugar, mahirap po sa kanila, hindi po sila malayang nakakarinig. Tayo po, nasa kulungan man po tayo, ay malaya pa rin po tayo nakakatanggap at nakakarinig po ng magandang balita. Kaya magpasalamat po tayo sa kabutihan po ng ating Panginoon. Amen? So, huwag po natin sayangin yung mga pagkakataon po ng mga ganito na tayo po ay nagkakasama. Ang dahilan po nito ay upang mapalalim ang ating mga pananampalataya. Para mas makilala pa po natin at maunawaan po natin ang plano at ang Panginoon mismo sa ating buhay. So ito po ay sa pamamagitan po ng Kanya pong salita na naipapahayag po sa atin.
Amen? Ituloy po natin yung panghuling dalawang verses po doon, saka po tayo tumalon po sa sunod po na verse. Pero hindi naman tinatanggap ng lahat ang magandang balita. Totoo po yun, mga kapatid. Marami po sa mga Hudyo noon na nakarinig po ng salita ng Diyos, ngunit hindi po nila pinahalagahan. Nireject po nila ang magandang balita. Kaya ito nga rin po ang naging dahilan upang buksan po ng Diyos na para tayo pong lahat, kahit hindi po tayo Hudyo, ay maabot po ng kanya pong salita. Amen? Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon. Hindi po dahil naging pasaway ang mga Hudyo, kundi dahil po sa kanilang pagkukulang, minabuti na lamang po ng Panginoon na maging pantay-pantay na ang kaligtasan ay para na po sa lahat, hindi na lamang po para sa kanila. So sinabi nga ni Isaias, Panginoon, sino po ba ang naniwala sa sinabi namin? Verse 17. Yan. Sabi niya, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. Totoo po yan, mga kapatid. Kaya dumarating ang panampalataya sa isang tao sa oras po na napapakinggan po niya ang salita ng Panginoon. Kaya huwag po tayong magsawa, mga kapatid. Huwag po tayong sumuko. Huwag po tayong titigil na umaten sa mga gawain at makinig sa mga salita po ng Diyos. Dahil dito napapalalim, nauunawaan pa natin ng gusto yung salita po ng Diyos. Nagkakaroon po tayo ng kaalaman. At sa pamamagitan po ng mga salita po ng Diyos na yan, yung pananampalataya po natin ay lumalago. At nagiging ganap po yung ating kaligtasan. Lumalaki po ang ating pananampalataya. So napakahalaga po na meron pong nagpapangaral po sa atin. At napakahalaga rin po yung salita po ng Diyos na ating pinapakinggan. Gaano po kahalaga, mga kapatid, ang pakikinig ng salita po ng Diyos? Mahalaga po ba o importante po ba ito? Totoo po o importante po ito, mga kapatid. Basahin po natin ang sinasabi po niya sa Mark chapter 4, umpisa po sa verse 23. Okay? Yan. Kaya kayong mga nakikinig, para po sa ating lahat ito, nandito po tayo, mga kapatid, dapat nyo itong pag-isipan. So pag-isipan lang po natin ang ating mga napapakinggan. Anong sinabi sa verse 24? Sinabi pa niya, makinig kayong mabuti sa sinasabi ko. Ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita po dito. Siya po ang nagsasabi po nito sa ating lahat. Makinig kayong mabuti sa sinasabi ko, sa mga salita po ng Diyos na naipapahayag. Bibigyan kayo ng Diyos ng pag-unawa ayon sa inyong pakikinig at dadagdagan pa niya ito. Mga kapatid, kaya napakahalaga po yung atensyon na ibinibigay po natin sa ating Panginoon. Dahil dito po ang ginagamit po ng Panginoon na panukat kung paano rin po niya tayo bigyan po ng pag-unawa. Kaya kung gusto po natin talagang maunawaan, maintindihan ang nais ng Diyos para po sa atin, ibigay po natin yung atensyon po natin po sa Kanya. Dahil kung paano po tayo nakikinig ng mabuti po sa Diyos, ay yan po ang ginagamit din po niyang batayan kung paano po niya tayo bibigyan po ng pag-unawa. So napakahalaga po yung ibinibigay po nating focus sa salita po ng Diyos na naipapahayag po sa atin, mga kapatid. Now, balikan po natin yung verse. Amen? Yan. So makinig tayo mabuti sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Bibigyan kayo ng Diyos ng pangunawa ayon sa inyong pakikinig. At dadagdagan pa niya ito. So, ibig sabihin, kung meron na tayong pangunawa, kahit kunti man yan, o marami na tayong naunawa sa salita ng Diyos, dadagdagan pa niya. Dahil nakikita niya yung ating pagpapahalaga sa kanya pong salita. Amen? At kung maliit yung ating pananampalataya,
At dahil sa pag-unawa na ibibigay ng Panginoon, napapalagi yung panampalataya po natin. Sa verse 25, sabi niya, yun yung panguling verse po natin. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng pangunawa. So dito natin makikita kung ang tao ay may naunawaan ba o wala. Nakikita po sa kanya pong pagsunod. Amen? So yung ating pagsunod din po, sabi niya, sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng pangunawa. Tingnan niyo, no? Kung meron na po tayong pangunawa, dadagdagan pa ng Panginoon. It is for our benefit. Benepisyo po yan para po sa atin. Kaya hindi po tayo nagsasayang po ng oras po dito, mga kapatid. Hindi po nasasayang po yung ating oras dito. Sabi pa niya, ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya. So, huwag po nating hayaan, mga kapatid, na yung kunti na nga lang na pangunawa na nasa atin, yung pagkaintindi ay aalisin pa sa atin, kukunin pa sa atin, dahil hindi po tayo nagbibigay ng pagpapahalaga at atensyon sa salita po ng Diyos. Gusto ng Panginoon, kaya po tayo narito, unang-una para sambahin po ang Diyos, paglingkuran ang Panginoon, at naririto rin po tayo upang madagdagan po yung ating kaalaman. Dahil sa pagkakadagdag po ng ating kaalaman sa salita po ng Diyos, lumalago at lumalalim ang ating pananampalataya at nagiging ganap din po ang ating kaligtasan. Ganyan po kahalaga ito pong pagtitipon po na ating ginagawa kahit minsanan lamang po sa isang linggo. Kaya huwag po tayong umatras, huwag po tayong sumuko, mga kapatid, na magpatuloy po na umattend po sa mga gawain. Dito po sa ating pagtitipon, mga kapatid, wala po tayong ginagawa dito kundi ang sumamba sa ating Panginoon. Hindi po tayo naririto para i-please ang sinuman. Hindi po tayo naririto para i-impress ang sinuman. Amen? Hindi po tayo naririto para magpalipas lang ng oras, mga kapatid. Hindi po. Hindi po tayo naririto para sabihin na umattend po tayo at maibsan po yung lungkot po natin. Hindi po sana ganun ang purpose. Naririto po tayo para magpalalim po sa ating pananampalataya. Amen? Narito po tayo para malagdagan yung ating pag-unawa at kaalaman sa ating Diyos upang mas mapalalim po ang ating pananampalataya at magiging ganap po ang ating kaligtasan. Kaya hindi po tayo nagsasayang ng oras, mga kapatid. Napakahalaga po yung panahon na iniaalay po natin sa ating Diyos. At kapag nakita po niya na tayo ay meron pong pagnanais, pag-aasam at taus-pusong pagpapahalaga, pagtawag po sa ating Panginoon, ibibigay din po niya ang mga pagpapala at biyaya po na nais po niya ibigay po sa atin. Amen? Kaya maraming salamat, mga kapatid, sa inyong pong atensyon, sa pagpapahalaga sa salita po ng Diyos na ating napakinggan po ngayon. Nawa maging ganyan po lagi ang ating attitude, ang ating pagdaro sa Panginoon. Nawa laging ganito po yung ating ibigay na focus sa ating Diyos sa lahat ng mga pagtitipon po natin, at titingnan niyo po, magiging mas mapagpala pa po tayo at mas marami pa pong biyaya ang matatanggap po natin lahat. Amen? Sinisiguro po natin yan dahil yan naman po ang salita po ng Diyos. Na kapag tayo nagbibigay ng atensyon sa Kanya, ay mas madadagdagan pa po ang ating pangunawa. Kaya maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pong pagtsatsaga. Napakaiksi pong oras na ibinibigay po natin. Naway napagpala po tayong lahat at meron po tayong naunawaan sa mga salita po ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? At maraming salamat po sa inyo pong lahat. Diyan po nagtatapos ang ating mensahe at manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagpapabot mo at
pagbabahagi po ng inyong mga salita sa aming lahat. Tunay nga na napakahalaga ang pakikinig ng inyong mga salita upang ang aming pananampalataya ay lumago. At salamat din po Diyos na sa aming pakikinig ay nagkakaroon pa po kami ng mas malalim na kaunawaan sa inyong mga salita. Nawa ito po mga mensahe mo ay patuloy po Diyos na tumimos sa puso ng bawat isa. Hindi po namin ito kakalimutan, ngunit pagsikapan po namin lahat na ito po ay aming malakaran. O Diyos, salamat nga po at hindi po dito magtatapos, kundi Ikaw ay magpatuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa upang sa bawat pagtitipon ay magkagalupo ang inyong pong mga anak. Maraming salamat po Diyos. Ikaw lamang po ang aming sinasamba at ipinapahayag at salamat din po sa mga pagpapala at biyaya na inyong pong ibinigay sa aming lahat. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba ay sa iyo lamang o Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen and Amen. Salamat po at ito po natin sa ating MC.